Ayan, good morning mga Kamitsu. Nandito po tayo ngayon sa Mitsubishi Jose Abad Santos para ipipicture ko po sa inyo ngayon ito pong best 7-seater po natin. Wow! MPV 1.5 Expander Cross. So, samahan niyo po ako. Iwo-walk around ko po kayo. Di-discuss ko po sa inyo yung mga features po nito. Ano po yung sample computation. Pero syempre po, please like and subscribe po muna kayo dyan sa video natin para makikita nyo po na marami na pong client tayo na tulungan gamit po itong account natin. And syempre po, makikita ko rin po kung sino po yung mga nakasubscribe, saan po kayong lugar na nakabase para malaman ko kung hanggang saan po umaabot yung video. So ayan mga Kamitsu, comment nyo lang po, Kuya Mitsu, tas yung location po. Kung OFW po kayo, lagay nyo po yung bansa kung saan po kayo or taga Luzon, Visayas, Mindanao, pwede nyo rin po ilagay dyan. So please stay with me. I-walk around ko po kayo dito sa ating unit, Expander Cross po. Mamaya po, isasama ko rin po yung L3 natin na pang negosyo package. Pati po yung dun sa likod, yung Mirage G4. Yun mga Kamitsu, dito muna tayo sa soundproof windshield natin. So makikita nyo aerodynamics na itong Expander Cross natin. Meron na siyang roof rails. Tapos yung aerodynamic niya, makikita nyo po yan. Ito po. Yung mga simple po na mga guhit na yan, aerodynamic po yan para po sa flow ng hangin pagka umaandar po yung sasakyan natin. Ito rin po, soundproof po ito, hindi po ito maingay kahit po maingay yung hampas, hindi po maingay yung hampas ng hangin kapag dinadrive po natin. So ayan po yung pinakaunang diniscuss po natin. Pangalawa, punta tayo dito mga Kamitsu sa ating daytime running light. So, ito po yung pagkabukas nyo po ng sasakyan. Ito po yung umiilaw. Makikita nyo po yung design niyan. Ito, para hindi po. Yan. Kita nyo po yung pinakakilay niya. So, sobrang ganda. Tapos, ito naman po yung sa signal light niya. Signal light and daytime running light magkasama na po. Sa headlamps naman natin, meron tayong T-shape LED headlamps. So, bakit po T-shape? Ito po, makikita nyo na shape T shape po yung headlamps natin. Sa pinakaharap, makikita nyo yung pinaka-front grille natin. Yan. Sobrang ganda. Ito kasing kulay na to, ano po ito, color graphite gray po ito. Pero makikita nyo dito sa may front niya na ito yung logo ng Mitsubishi. Yan, medyo nakakahinga po ng maayos yung sa engine natin dahil po sa dynamic design niya sa harap. Ito naman po yung front grille natin. Kita nyo po na pagka kay Expander Cross po, meron po siyang ganito na parang dagdag accessories po para medyo bulky po. Siyempre, meron na rin po tayong fog lamps. Ito po yung mga paggabi, pwede nyo pong buksan po dito. So, punta naman po tayo dito sa may tires po natin, no? Meron na rin po siyang built-in fender po dito. Tapos, naka 17-inch po tayo na mugs na gulong po. Yan, makikita nyo po na sobrang ganda. Ang laki na po nung gulong natin. Yan, may fender. Tapos, kay Expander Cross po, meron pong fender. Kay GLS and GLX po, wala pa po. Dito naman po sa side mirror natin, ito yung sa signal light niya. Tapos ito, silver chrome siya kung makikita nyo. Ito silver chrome, tapos meron tayong signal light. Sa may pintuan naman natin, naka-keyless operating system tayo. Ano po ba ibig sabihin nun? Yung keyless operating system, pagdating po kay Expander GLS and Expander Cross, naka-keyless operating system tayo. So ito po yung meron po kayong nasa inyo po yung susi, mga Kamitsu, 1 meter po, yan. Ganyan po yung layo nyo. Kung nasa inyong susi, pindutin nyo lang po kung saan na pong bubukas to. Gaganto po yung side mirror natin and then, open na po yung pintuan natin. Okay? So, punta muna tayo dito sa likod bago po tayo pumunta sa harap. Sa pinakaloob po. Mamaya po, didiscuss ko rin sa inyo. So, ito mga Kamitsu, sa pinaka-rear niya, meron din siyang rear fender. Tas ganun din yung sa gulong niya. So sa likod naman, ito po yung pinaka-itsura niya. Meron na tayong mga Kamitsu na built-in spoiler.
Tapos makikita nyo na rear T-shape headlamps rin yung sa rear natin. So, ito po yung pinaka-itsura niya sa likod. Yan. Tapos meron tayo, siyempre, reverse camera. Ayan po. Built-in reverse camera. So, ito mga Kamitsu, ito po yung pinagkaiba uli. Expander Cross, meron pong Expander Cross po, yung emblem. Kay GLS, Expander GLS. So, ito yung isa rin sa pinaka-difference niya is medyo bulky. Ito. Kasi merong etong accessories na to. Para magmukhang bulky po yung Expander Cross natin. So, meron na rin po yung reflector. So, ito po yung pinaka-itsura niya sa ilalim. Ito mga Kamitsu, meron po tayo dyan na pwedeng ilagay na muffler tip. So, kung gusto nyo po na medyo may design yan, pwede po natin palitan yan. Ito po yung pinaka-itsura ng pinaka-ibaba. Yan. So, pasok po tayo sa likod. Naka-pin, shark pin type antenna na rin tayo dito mga Kamitsu. Yan, oh. Ito po, yan. Yung taas niyan. So, kitang-kita nyo yung aerodynamics design na itong Expander Cross natin. So, papasok na tayo sa loob. I-discuss ko sa inyo ano yung meron dito sa loob ng Expander Cross. So, pagpasok nyo yan, kung nasa inyo yung susi, pindutin nyo lang. 7-seater na po ito. Ito po yung isa rin sa difference with the Expander Cross. Yung kulay po nung leather sa loob. Sa dashboard, sa mga upuan, ito po may pagka dark blue po. Dark navy blue. Dark navy blue. Ito yung isang difference ng Expander Cross natin. So dito, ayan, makikita nyo. Kita naman siguro yung difference ng kulay. Medyo taas ang yung brightness. Yan. Yan po. So dito pa lang sa ipintuan pa lang, makikita nyo na yung elegant design nitong Expander Cross. So pasok po tayo. Di-discuss ko po sa inyo isa-isa yung function po natin dito sa Expander Cross. Sige, umpisa po dito tayo. Meron po tayo dito mga Kamitsu na ito po yung mga buttons. Para saan to, Kuya Mitsu? Ito, mga Kamitsu, sa side mirror. So, pwede nyo pong i-adjust yung side mirror nyo just by pressing these buttons. Okay po. Kamitsu, nakalimutan ko pong i-demo po. Ito po yung sa recline and decline po ng upuan natin. Ito naman po yung sa taas. So, iniikot lang po yan. Yan, nakikita nyo po. Tumataas siya. So, dito tayo sa loob. Tuloy po natin yung pag-demo natin. Ito mga Kamitsu, ang tawag po dyan, Mitsubishi Active Stability Control. Ito po yung mga pagmadulas po mga Kamitsu. It helps the wheels po na hindi po mag-wiggle. Kapag kabasa po, tas lumiliko kayo. Ayan po yung pang-stabilize. So, ino-on lang po yan pagka mga madudulas po. Kasi mag-iiba po yung hawak nyo dito sa manibela, yung takbo po no mismong gulong nyo pag naka-on to. So, off nyo lang po yan. Gamitin nyo lang po ito mga Kamitsu kapag po mga madulas or umuulan. So, gets po. Ito po, naka 3-spoke urethane leather tayo mga Kamitsu. Yan. Ito mga Kamitsu, no? Ito yung syempre sa busina yan. Tapos ito yung mga sa multimedia function natin, no? Ito yung mga dito sa infotainment. Ito yung mga pang next nyo ng kanta. Dito yung mga pambaba ng volume, pantaas ng volume. Ito yung music mode. Pwede nyo rin tong i-gamitin. Tapos dito mga Kamitsu, ito yung mga bago lang po na nakakapanood mga Kamitsu. Ito yung ano po natin, yung cruise control. Ano po ba yung cruise control, Kuya Mitsu? Cruise control po mga Kamitsu, pagka tumakbo po kayo ng 60, yung minimum po na takbo natin. Pag tumakbo na po kayo ng 60, on nyo po yung cruise control. Ngayon, pwede na po kayong bumitaw po sa gas pedal po. Di ba? Pagka nakabitaw na po kayo sa gas pedal, alalay lang po kayo sa may brakes. Kasi po, tumatakbo po yung sasakyan nyo
depende sa speed na sinet nyo dito sa may cruise control. Ngayon, Kuya Mitsu, gusto kong magtaas. So, gagawin nyo lang po, ito po yung indicator, pwede nyo pong taasan. So, makikita nyo yan mga Kamitsu dito, kung gaano kataas yung siset nyo dito sa expander cross. Pwede nyo rin babaan. Ngayon, ayoko na, Kuya Mitsu, cancel nyo lang. Okay na, tatakbo na po uli kayo sa desired nyo po na speed. Gets po? Okay, dito naman po tayo sa may infotainment natin. Infotainment natin mga Kamitsu, 9-inch infotainment display. So ito po Apple CarPlay sa mga iPhone, sa Android naman Android Auto. So compatible naman po siya. Naka-single auto climate control tayo dito sa may AC natin. So sobrang lamig niyan mga Kamitsu. Ito yung sa fan natin, dito naman po yung panglamig natin. Pagka minax cool nyo po, ito po yung mga, kunyari po, nagparking po kayo open space, tapos may harang po yung sa windshield nyo. Gusto nyo pong ipalamigin agad yung sa sasakyan nyo, I advise po na pwede nyo pong i-on yung max cool. Ayan po. Ito naman po, pang control lang po dito. Sa infotainment naman natin, touchscreen naman po ito. Gets po? Ayan mga Kamitsu, dito naman sa ibaba, ayan, pasok ko. Yan, eto mga Kamitsu, meron tayong lalagyan ng mga RFID, lalagyan na ng mga ID. Dito naman yung sa mga USB natin. Ayan mga Kamitsu, pwede nyo pong i-connect directly, Bluetooth, or gusto nyo gamitin yung infotainment natin, connect lang po kayo ng USB cable dito. Ito, additional lang po ito. Yan. Pwede kayo magkabit ng isa pa dyan. Dito naman tayo mga Kamitsu. Ito po hindi po na-explain ng mga ibang agent na nanonood sa atin, no? Yung ibang agent po na hindi po na-explain to na maayos sa mga kliyente. Pero ito po, maswerte po kayo na i-explain ko po sa inyo kung ano po yung meron dito sa ano po natin, sa mga speed wheel automatic natin. So, ito po mga Kamitsu, unang-una, si expander cross, meron po tayong overdrive function. Ito po, yung button na yan, napipindot po yan. Napipindot po yan mga Kamitsu. Lumalabas po yung overdrive function, medyo baliktad lang po. Pagka wala po sa may panel po, pag wala sa panel po ito, yung overdrive function, nakalagay po sa panel niya, wala siya, patay siya. Pero pag nakalagay po yung overdrive function off, nakalagay po sa indicator po, overdrive function, nakalabas po sa may, ano natin, sa may, dito po, dito pala, sa digital panel. Pag nakalabas po yung overdrive function, ibig sabihin po, nakalabas po yung overdrive function. Ano po ibig sabihin yan mga Kamitsu? Ayan po yung pwede po kayong umovertake. Magdadagdag po kayo ng bilis po. So, mas mabilis po, mas malakas po yung hatak ng power, pero syempre po, mas malakas po yung hatak niyan sa gasolina. So be mindful lang po mga Kamitsu, pag naka-expander GLS or expander cross kayo, parehas po siya may overdrive function. Gets po? Ito naman mga Kamitsu, reverse, neutral, drive, second gear, tas lower gear. Ito naman po mga Kamitsu, yung sa cambio po natin na pwede po natin ilagay. Ito naman mga Kamitsu, electronic parking brake. Marami rin po nalilito dito. Paano po ba gamitin yung electronic parking brake? So makikita nyo mga Kamitsu, sa expander GLX, pati sa mga lumang model ng sasakyan, wala pa silang electronic parking brake. So, conventional, traditional parking brake. Hinahatak, pinipindot, hatakin. Ito po, ganun lang din po yung function yan. Halimbawa po, doon nagdadrive po kayo, no? Tapos gusto nyo na pong mag-park. Ang gagawin nyo lang po dito sa may parking brake, ilalagay nyo po itong parking brake, yung cambio natin sa parking, yan, kagaya po niyan. Then, eto po, wala po yung indicator. Pagka inangat nyo po yan, so parang katumbas niya po yung ginanto nyo po na parking brake. Gets po? Pag inangat nyo po yan, nakapula na po yan. So, wag nyo pong ilalagay itong cambio dito sa drive
nang hindi pa po ito na ibababa. So, kung nakataas po yan, halimbawa po, nakapula tong parking brake natin, ang katumbas po ng baba niyan, pinipindot lang po yan. Taas, baba lang po yan. So, ito po yung function nitong electronic parking brake. Be mindful lang po sa mga kukuha po sa akin, mga Kamitsu. Ide-demo ko po sa inyo paano po siya gamitin para hindi po masira. Kasi pag nasira po ito, medyo malaking gastos po. Okay? Ito na may auto hold function. Para sa yan, Kuya Mitsu? Traffic po. Umandar po yung sasakyan. Traffic po. Brake lang po kayo, mga 5 seconds, on nyo po yung auto. Pag naka-on na po yan, pag naka-on yung auto hold, brake kayo ng 3 seconds, kusa na pong naka-brake auto hold yung sasakyan. Ano ibig sabihin nun? Kahit hindi na po kayo umapak sa brake po, kusa po na naka-preno yung sasakyan. Di po siya aandar. Unless po, apakan yung gas pedal, aandar uli siya. So, ito po, very useful ito sa mga city driving po na may mga signal light, yung mga may traffic po, para hindi po kayo mangalay kakaapak po sa parking, sa brake pedal. Gets po? Ito po, meron po siyang 2 cup holders. Tapos ito, navy blue, touch of navy blue na armrest. So ito, 6 na bottled waters, kakasya dito. Ito, lalagyan na ng tissue. So, punta tayo. Mga Kamitsu, punta tayo sa may second row para ma-discuss ko sa inyo yung function na meron dito sa second row. Ano yung mga sasakya, ano yung mga pwedeng isaksak, tsaka gaano kaluwag yung legroom natin. So, ayan mga Kamitsu, 5'10 ako, pero yung legroom ko dito, pwede ko pa itong i-adjust. So, ina-adjust tong sa upuan, mga Kamitsu. Yan. May kiniklik din dito, ito. May button dyan. Para umatras ako. Yan. Di ba? So, 5'10 ako, mga Kamitsu. Yung headroom ko, sobrang taas pa. 5'10 po ako, Ito yung headroom ko, sobrang taas po. Yung legroom ko, sobrang luwag. Yan po. 5'10 ako, pero makikita nyo po yung legroom ko. Napakaluwag po ng expander cross natin. So, ito po yung advantage ng 7-seater na kotse po. Unlike po sa mga 5-seater, medyo limited po yung space natin. So, punta po tayo sa may second row. Pasok mo dito, mga Kamitsu, no? Makikita nyo, sa second row, meron tayong step seal dito. So, ito yung sa speaker natin. So, kung mga mahilig sa mga music, ito po, may speaker po tayo dito sa second row. Nilagay ko lang yung bag ko dyan, pero ito po, may armrest po. Hindi ko na siya maibaba, mga Kamitsu, kasi naka-plastic po yung expander cross natin dito. Pero eto po, pag binaba ko po, meron siyang 2 cup holders din dito sa may armrest natin. So dito, makikita nyo mga Kamitsu, pag pumasok kayo, meron ditong adjustan ng fan dito, mga Kamitsu. So, yung mga nasa likod, hindi po hirap. Dahil may mga kotse po na andun lang yung source ng aircon. Eto kay Expander Cross at Expander GLS, lahat po ng expander, eto po, meron po siyang adjustan. So, pwede nyo pong taasan yung sa level ng fan nyo. Kung talagang mainit, pwede nyo pong taasan. Pero usually po, agad dito lang yan kasi sobrang lamig po talaga yan. Yan. Pwede nyo po, kahit pangalawa lang, pwede na dito yan. Tapos pangatlo, pang-apat. So, may hawakan din dito, mga Kamitsu. Yan. Ganyan kaganda yung loob netong expander cross. So may mga plastic lang, mga Kamitsu, pero maluwag pa rin yung legroom. 5'10 si Kuya Mitsu, pwede ko rin pwede namang usog tong konti. Tapos ito na nakaka-recline din naman tayo dito sa expander cross. Mga Kamitsu, i-explain ko lang sa inyo kasi hindi mabuksan yung sa likod. Pero po, yung pinakalikod po niyan, may mga lalagyanan po ng sapatos. Show ko na lang po, makikita nyo po dyan sa video, yan po yung function na meron sa likod ng expander. Pag inangat nyo po, pwede po kayong maglagay ng sapatos po. Gets po?
Tas pag naka full flat po, ito pong third row, pwede po natin i-full flat para magkaroon ng 1,650 liters na lalagyanan sa likod. Yan, makikita nyo sa video mga Kamitsu, ilang balikbayan box kaya nyo ilagay dito. Ilan gamit kaya nyo ilagay pag naka full flat. Kunyari, 5 lang kayo. Ito, hindi nyo naman gagamitin. Pwede po natin i-full flat. Pag naka full flat, yan po yung pinaka-itsura. Tignan nyo po yung mga kasya. Okay, dito naman po sa may second row. Ito mga Kamitsu, medyo madilim Meron tayo dito mga Kamitsu na Type-C, tsaka USB port. Okay, ito may mga packet naman dito sa likod mga Kamitsu. Sa inyong second row and third row. Sa third row maluwag din mga Kamitsu kasi meron tayong cup holders diyan, meron tayong cup holders sa kabila. Pwede rin sila mag-charge dito, yan Nakita niyo yan yung USB port. So sobrang luwag na ito mga Kamitsu. Kung mapapayat lang, hindi naman sobrang lalaki, mga average lang, kagaya ko, mga average lang yung bigat ko, 70 to 80 to 90. Kaya naman dito kahit 3 pa dito. Kaya naman kahit 3 dito. Dito nga kaya 4 So, 7-seater siya, kaya rin siyang gawing 8-seater. Kasi nga, kaya siya naman yung mga tao dito sa likod. Sa sobrang luwag ng legroom niya. Okay? So, may pupuntahan tayo dito sa may harap mga Kamitsu, hindi ko pa na-explain sa inyo. May cup holders din pala dito mga Kamitsu. Ayan. Ay, yung 1.5, yung sa makina natin yung 1.5, meron na rin tayo ditong anti-lock braking system, tsaka electronic brake force distribution, EBD and ABS. So, ito yung pinaka makina. The Mitsubishi Expander is equipped with a 1.5-liter 4-cylinder gasoline engine. It features Mitsubishi innovative valve timing electronic control MIVIC technology. This engine produces 105 horsepower and 141 Newton-meters of torque. Transmission options include a 5-speed manual or a 4-speed automatic. Ayun mga Kamitsu, maraming salamat na umabot ka sa part ng video na to. Ito na po yung i-discuss ko yung computation and price list po natin. Pero hingi lang po ako ng konting favor. Please, like and subscribe po sa ating YouTube channel. Makikita nyo po na marami po tayong natulungan ng mga kliyente gamit po itong YouTube account natin. And nakikita ko po na hanggang saan po umaabot yung video natin. So kung OFW ka po, comment lang po kayo Kuya Mitsu tapos yung bansa po or lugar po na pinagtatrabahuan nyo. Kung mga taga Visayas, Mindanao naman po kayo or taga Luzon, probinsya, comment nyo lang po Kuya Mitsu tapos yung location nyo. So after po ng video natin, sa susunod po na video, magbibigay po ako ng mga freebies po. Ito po yung mga Mitsubishi Umbrella Keychain, Mitsubishi Umbrella, Mitsubishi Rally Art. Libre po ito, ibibigay ko po ito sa magko-comment po. Mamimili po ako, iro-roulette ko po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po pipiliin. So ayun mga Kamitsu, palike din po ako ng ating Facebook page, yung Kuya Mitsu. Facebook account ko, sobrang active po ako dito, Kuya Mitsu Mitsubishi. Yan po, diyan po, madalas po tumatalon yung mga kliyente natin, mga subscribers po natin, Mag-chat po kayo dyan sa may Facebook account ko, Kuya Mitsu Mitsubishi. Yan po, para po ma-cater ko po yung mga inquiries nyo in question, masagot ko po. So yun, punta na tayo sa price list. Actually, simpleng down payment lang po at yung i-discuss ko ngayon mga Kamitsu. So, sa Expander GLX, ang pinaka-down payment po kasi niyan, 30,000 yung pre-chattel, 60,000 yung other banks.
with the Expander GLS and Expander Cross. Ang magiging down payment po natin kay Expander GLS and Expander Cross, kung mga kasama po yung mga bangko, kagaya po ni BPI, Security Bank, BDO, RCBC, Sterling, yan po yung mga bangko po. May mga bangko po na pag na-approve po kayo, free chattel po. So, may discounted pa po, kaya magiging 30,000 po yung pinaka-down payment. However, may mga ibang banks na hindi po sakop ng free chattel. Ito po yung mga other banks po. So, yung mga hindi po nabanggit na banks, yun po yung kasama na nagpa-process dito, 60,000 po yung all-in down payment natin. Ang kagandahan kay Expander Cross mga kamitsu, meron po tayo ng free 1 month. July 7 ngayon, pagka Expander Cross po, meron pong free 1 month. Kung July 7, babayaran nyo pa po yan, dapat po August 7, pero tatalon po ng isa kasi po may bawas po yun. Magiging September 7, plus 10 days na grace period, September 17. Yun po yung concept po ng pay after 70 days. Yung mga freebies po natin na inaalok po natin, especially po pagka Kuya Mitsu subscribers po kayo, yung mga freebies po, eto po yung mga freebies natin. Lahat po yan free of charge mga kamitsu. Sinasabi ko na po, disclaimer, lahat po ng freebies na exclusive po, ako po may sagot niyan. Kinukuha ko po yan sa commission ko po, tas ayun po yung binibigay ko po sa inyo. Di bali na po mailiit lang po kitain, basta po nakatulong po ako, mapasaya po kayo, na pag nagpunta po kayo sa dealership namin, napuntahan nyo ako sa Mitsubishi Abad Santos, maganda po yung kalalabasan ng sasakyan nyo. Kasi lahat po ng exclusive freebies mga kamitsu, wala na po kayo iuwi, ikakabit na po natin, gaya po ng mga dashcam, gaya po niyang Europa Bosch horn, ito pong deep dish matting, sa mga Expander GLS, kung gusto nyo po ipa-leather, pwede naman po. Disclaimer ko lang po, mag-subscribe po kayo sa video natin. Yun lang po, mag-subscribe po kayo, mag-inquire po kayo, tawagan nyo po ako sa cellphone number na nandyan po sa screen. 0915-719-8868. Napakadali lang po, mag-apply po. Tawag lang po kayo sa akin, tutulungan ko po kayo, sisenda ko po kayo ng application form. Lahat ng requirements po na kailangan nyo, ipoprovide po natin. Ngayon po, pag wala po kayo requirements, magagawan po natin ng paraan. Mapapasa po natin sa bangko. After po ng approval, reserve natin yung unit, pupunta na po kayo dito for release day. Upon release day po, same release day, ang gagawin po natin, pupunta po tayo dun sa nagkakabit ng mga accessories, papakabit natin. Pupunta po kayo nakangiti, lalabas po kayo dito ng tumatawa. Yun po yung magiging ano po natin, no? Sa lahat po ng freebies natin, sasama po natin on release day po. On release day, kasama po yung mga freebies natin. So yun po, maraming salamat. Stay tuned po. Like, subscribe. And hit mo rin po yung notification bell para po every time na mag-update po ako, mag-upload po ako ng video, mapapanood nyo po. And masishare nyo rin po sa mga kakilala nyo. Ayan mga kamitsu, maraming salamat po sa mga OFW clients natin na kahit po nasa ibang bansa sila, natulungan po natin na maglabas ng sasakyan. Sa mga businessman, mga employees, mga BAs po, lahat po ng subscribers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang bansa, maraming salamat. Pati na rin po yung mga seaman na nanonood po sa atin. Maraming salamat po. And I pray po na kayo na po yung susunod na matulungan ko dito sa Mitsubishi. Kuya Mitsu nga po pala, ang iyong kuya sa Mitsubishi. Maraming salamat po.